okay, na nangyayari. And that is the forming of the character, of course. Kasi most importantly, sa Panginoon, hindi masyadong importante yung physical, material, and financial blessings. Although, those are necessary. Pero ang unang-una pa lang dine-develop ng Panginoon sa atin is the molding of our character. Amen ba yun? At yun yung makikita natin dun sa ating series on the life of David. Napapanahon, di ba? Kasi May 9. Okay, May 9, national election. Pipili na naman tayo ng ating bagong leader na magtitimon no ng ating bansa. Hopefully, this time it would be better. But of course, nakadepende yun sa mga botante, no, dun sa konsyensya ng mga botante. And I just hope and I pray na ang mga Pilipinong botante ay hindi nila ibebenta yung kanilang mga boto. Amen ba yun? So, everybody happy? Lahat ba tayo ay nabe-bless? Para kasi hindi ko nakikita sa mga mukha ninyo na kayo ay blessed. Are you excited? Pwedeng pakitignan yung ating katabi at pakisabi sa kanya, I'm excited to hear the Word of God. Okay. So, dapat laging ganyan, pag Sunday, meron tayong focus na tinatawag in worshiping the Lord and in hearing the Word of God. Para pag meron mga troubles, yung sinasabi kanina ni Kelly, ng mga problems and trials of life, meron tayong mapaghuhugutan. Okay? Hugot. Ano yung hugot? Huhugutin natin yung salita ng Diyos. Amen ba yun? So, for mga 30 to 40 minutes, paki-shutdown muna, paki-silent ang inyong mga cellphone, and let us be focused in hearing God's Word, yung message ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. Amen ba yun? Okay, so from time to time, mag-amen kayo just to make it sure na gising po kayo. Kasi pag medyo kinakabahan ako lalo, kapag masyadong tahimik, at pag kinakabahan po ako, medyo napapatagal. No? So, kailangan from time to time nag-amen kayo. Okay ba yun? Okay, so tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Every day is a special day, Lord God, dahil every time na nagigising po kami, Panginoon, it's a gift from you, Lord God. Pwede naming sabihin na this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it, Lord God. At doon po sa ganong perspective ng buhay, alam namin na lagi po kayong nandyan, kayo po yung nagsusustain sa amin. Ang sabi ng inyong salita, you sustain us by the word of your power, Lord God. You are the one who gives us strength, Lord God. You are also the one who gives us sleep, Lord God. Ang sabi po ninyo sa inyong salita, you give your beloved sleep, Lord God. At kayo rin po ang gumigising sa amin sa umaga, nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Kayo po yung nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kayo yung nagpapagaling ng aming mga sakit at karamdaman. Kayo po yung nagre-redeem sa amin, Lord God, from the pit of destruction, Lord God. Kayo yung nagsasatisfy sa amin ng mga mabubuting bagay, Lord God, nang sa gayon ang aming pong kabataan ay nagpapanibagong lakas, nagpapanibagong sigla na kagaya ng isang agila. Maraming salamat sa lahat ng mga bagay na yan na aming tinatamasa, na enjoy. And Lord, for now, kami po ay humaharap sa inyong harapan, nagpupuri, sumasamba, at inihahanda ang aming mga puso sa pagtanggap po ng inyong makapangyarihang salita. Mangusap po kayo sa amin at hayaan po ninyo, Panginoon, na ang inyong Santong Espiritu, Lord God, ang magtimon, maggiya ng aming pag-uusapan sa umagang ito. At naniniwala po ako na ako po ay isang mensahero nyo lamang na maghahatid ng inyong salita. At ang conviction, Lord God, ang kapangyarihan ay lahat po ng yan ay nagmumula sa inyo. Maraming salamat po sa umagang ito, sa inyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. So we're talking about David, no? Yun yung ating series. Ano yun nandun sa baba? David for President. It's a series on leadership. Pakisabi sa katabi, leadership. Handa ka na bang maging leader? Well, one way or another, tayo naman ay mga leader. Tama ba yun? Yung iba, bilang mga husband and wife, kayo ay leader dun sa inyong home. Yung iba dito, maaaring leader dun sa kanilang community. Yung iba, leader dun sa kanilang association. Yung iba, ang profession ay mga teachers. Of course, kayo yung leader ng inyong mga estudyante. So, one way or another, mga kapatid, tayo ay mga nagli-lead. Diba? Sino dito sa inyo merong hinahawakan na small group? Diba? So kayo yung leader, small group leader. Diba? So one way or another, mga kapatid, yan yung ating direksyon bilang mga Kristiyano o bilang mga disciple ni Jesus Christ. So how many of you are familiar with the life of King David? Saan nag-start yung kanyang story, yung kanyang kwento? Ha? Saan nagsimula? Sa Bible. Anong book? Kala ko ba familiar kayo? Okay. So, saan nyo mababasa yung kwento ni David? Saan siya nagsimula? Well, Pastor, basta't nasa Bible yun. Huwag na nating pag-usapan kung saang libro yun. Okay? Pero, kung baka nakalimutan lang ninyo at medyo matagal na kayong hindi nagbabasa ng Old Testament. Okay, sino dito medyo matagal nang hindi nagbabasa ng Old Testament? Wala. Sino dito hindi na nagbabasa ng Biblia? Okay, mahiya tayo sa ating mga sarili, no? Kapag hindi na tayo nagbabasa ng Biblia. Dahil yun yung ating sustenance. Give us this day our daily bread. That is not just physical bread, but the spiritual bread. Okay? So, nag-start yung kwento ni David sa 1 Samuel chapter 16. Okay? Simula chapter 16 hanggang mag-end ng 1 Samuel, and then 2 Samuel hanggang matapos ang 2 Samuel, mababasa natin. Diba? 1 Chronicles, 2 Chronicles, mababasa pa rin natin yung kwento ni King David. So, kapag binasa mo, mga kapatid, para kang nagbasa ng isang telenovela. Okay? Ganun ka parang detalye, ganun kahaba. Parang masyadong, alam mo yon, parang masyadong inilagay dun sa spotlight yung buhay ni King David. No, ang sabi ng marami, itong si King David, siya na raw yung pinaka-greatest king of Israel. Second lang yung kanyang anak na si King Solomon. At kapag binasa natin, mga kapatid, yung life ni David, walang tinatago. Diba? Usually, kapag nagsulat ka ng yung talambuhay, ang sinusulat mo lang yung mga magagandang bagay. Diba? Yung mga naging accomplishments mo, your feats, yung strength mo, yung kung paano ka naging honor, kung paano ka naging valedictorian, salutatorian, sumampung taon, summa cum laude, or magna 9 years na sa college, hindi pa gumagraduate. Diba? Pero si King David, no, hindi lang yung kanyang strength, but even his weaknesses. Okay, siguro naman, alam natin kung paano itong si King David ay nagkaroon ng affair with Bathsheba. At kung paano niya pinapatay yung asawa ni Bathsheba. Ano yung pangalan? Si Uriah. Di ba? At yung first child nila ni Bathsheba, alam natin kung ano yung nangyari. Ito ay namatay bago ipinanganak si King Solomon. Di ba? So he's not a perfect king. He's not a perfect leader. Subject to human frailties na tinatawag. But still, mga kapatid, si King David, he was the great king of
Israel. Kaya maraming mga bagay tayo na matututunan kay King David, aside dun sa natutunan natin dun sa Sunday School, na siya yung tumalo kay Goliath. So kasi usually pag sinabi mong David, laging associated yung pangalang Goliath. David and Goliath. No, parang yun yung pinaka natatandaan natin at parang yun lang yung inaakala nating naging accomplishment nitong si King David, pero marami pa siyang mga naging accomplishments, di ba? As a king, as an administrator, at bilang nanguna, no, dun sa nation of Israel into yung kapayapaan, pagkakaroon ng kapayapaan dun sa bansa. Pinag-isa niya, no, ang bansang Israel dun sa kanyang pamumuno. Pero behind those accomplishments, mga kapatid, ano yung matututunan o ano yung makikita natin dito kay King David? So, ang title po ng ating pag-uusapan for this morning is David, a man after God's own heart. Pahabaan ko sana the faithfulness of David, kasi now we will be talking about the faithfulness of David, kung paano siya ay naging matapat na lingkod ng Diyos. Pero, knowing, mga kapatid, yung naging failure nitong si King David, pwede ba natin siyang tawaging a man after God's own heart? Ha? Kasi yun yung isang parang moniker. Ano sa Tagalog yung moniker? Hindi yun yung Monica. Okay? Parang bansag. Di ba? Kay David. No? A man after God's own heart. Isang tao na kinalulugdan ng Diyos. Teka, sasabihin mo sa sarili mo, nagkaroon nga siya ng affair. Pinapatay nga niya si Di ba? Sino naman doon sa mga tinatawag nating mga great man of God ang walang failure? Meron ba kayong kilala na man of God na parang perfect? Parang si Daniel lang, medyo malapit dun sa Meron ba kayong alam na naging parang weakness ni Daniel? Parang wala, Di ba? Okay. So, David, a man after God's own heart. Kasi, a man after God's own heart, kasi nandun yung kanyang desire to really follow God, to follow the will of God. No, na kahit meron siyang mga failures, meron siyang mga mistakes, no, nandun yung kanyang humility. Di ba? Kung natatanda niyo yung kwento niya, after that affair with Bathsheba, pinadala ng Diyos si Prophet Nathan, nirebuke siya, at siya ay nagsisi. No? At doon niya nasulat yung psalm, psalm na, take not away your Holy Spirit from me, renew a right spirit within me. Natatandaan niyo yun? Kinakanta pa natin yun dati. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Diba? Take not your spirit from me, etc., etc., blah, blah, blah. No? So, nandun yung kanyang humility. So, let's talk, pag-usapan natin etong mamang to. Psalm 78, verse 70 to 72. Of course, hindi ko gagamitin lahat ng 1 Samuel 16 hanggang 2 Samuel. Masyadong mahaba yun, So, ito lang ang tignan natin. Okay? Sabi, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. Alam natin, siya ay isang shepherd boy. Doon siya nagsimula. Tagapangalaga or tagapagpastol ng mga tupa. Meron pa bang mga tupa ngayon? O anak ng tupa na lang. Okay. So, from the sheep pens, from tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. And David, sabi niya, shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Okay, David for president.
kung kayo ay pipili ng isang leader, ano yung magiging criteria ninyo for choosing a leader, ng isang mamumuno sa inyo? Halimbawa, president. Okay? Kasi, etong si David, tandaan po ninyo, siya isang political leader. King of Israel. Ibig sabihin siya yung presidente ng bansang Israel. Okay, maraming mga Bible greats or maraming mga servant ng Panginoon na hindi naman talaga mga spiritual yung kanilang leadership, kundi of course meron spiritual leadership, pero sila ay nandun sa political leadership in the arena of parang pagtitimon no dun sa isang bansa. So, mga kapatid, kung kayo ay pipili ng isang leader, what will be, ano yung magiging criteria, ano yung magiging basihan ninyo ng pagpili ng isang leader? Kasi laging merong dalawang basihan yan. Okay? Meron tayong dalawang criteria na ginagamit doon sa pagpili natin ng ating mga leader. Okay? So, nakakasunod po kayo? Before King David, sino yung first king of Israel? Saul. Ano nangyari kay Saul? He was, rejected by God to be king of Israel. Pero nanatili pa rin siyang king. Kasi, anong dahilan? For what reason? Nag-disobey siya, di ba? Hindi niya sinusunod yung instruction ng God sa kanya through the prophet. Sino yung prophet that time? Si Samuel. No? Prophet Samuel. Okay? So, pagdating doon sa chapter 16, ano yung sabi ng God kay Propeta Samuel? Sabi niya, tumigil ka na nga sa kangangal dyan, or yung parang parang pag-iyak, pag-suffer, because of, wag mo nang masyadong isipin si King Saul. Sabi niya, sabi ng Diyos, tingin kayo sa akin, sabi ng Diyos, mabuti pa, eto yung gawin mo. Punta ka sa Bethlehem, okay, hanapin mo yung isang tao na nagngangalang tatay ni David, Jesse. Meron siyang mga anak. Ilan ang anak ni Jesse? Okay, 8. Pangilan si David? Bunso. Okay. Sabi niya, punta ka dun sa kay Jesse, at ituturo ko sa iyo at i-anoint mo yung next king of Israel. Okay? So, nagpunta siya doon, na-meet niya tong si Jesse. Sabi niya, ako'y mag-o-offer ng isang sacrifice sa God. In-invite niya si Jesse at sabi niya, isama niya lahat ng kanyang mga anak. Tama? First yun eh. 1 Samuel 16 yun eh. So, nung nandun na, yung araw na yon, okay, yung araw na yon, nagpuntahan na, eto na, magsasacrifice na, unang dumating sino? Doon sa mga anak ni Jesse, sino yung unang dumating? Yung kanyang, si David ba kagad? Yung kanyang panganay, si Abinadab. Anong reaction niya, Etong si Abinadab, matangkad. Okay? Matangkad. Maganda pangangatawan, yung kanyang build, he looks like a warrior. Di ba? In other words, mga kapatid, mga kadalagahan, boyfriend material. Okay? In the sight of Samuel, etong si Abinadab ay materiales puertes para maging king of Israel. Kaya sabi niya, surely, it is the Lord's anointed. Pero nirebuke siya ng God, di ba? Sabi niya, teka, parang hindi ka pa natuto kay Saul. Di ba kasi si Saul, gwapo rin, matangkad, king material din, president material, di ba? At doon sinabi yung famous line na ang Diyos ay hindi tumitingin doon sa panlabas na kanyuan, di ba? Madalas din natin kino-coachan, hindi tayo tumitingin doon sa panlabas na kanyuan. Pero ang totoo, madalas doon tayo unang-unang nakatingin. Di ba? And then ang sabi ng Diyos, sapagkat ang Diyos
ay tumitingin dun sa puso. So dun makikita natin kung ano yung usually na nagiging criteria for leadership. Okay, outward appearance, and pangalawa is the heart or yung character. Tama? Tama? Pero madalas, ano yung ginagamit natin na criteria bilang mga tao in choosing our leaders? Usually, mas nauna yung outward appearance. Okay? So tingnan ninyo, no, yung verse na yun, 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, talking of Abinadab. No? For I have rejected him. The Lord, basa, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Outward appearance, mga kapatid, it talks about physical appearance, yung skill, yung credentials mo, di ba? Everything is physical. Yun yung outward appearance. Saan ka nag-graduate? Saan ka nag-masteral? Ano yung mga skills mo? Ano yung mga talents mo? Etc., etc., blah, blah. All those things are physical. Diba? Ano yung itsura mo? Okay? So, yun yung physical appearance. Wala namang problema tayo doon. Diba? Pero ang sabi doon, but the Lord looks at the heart. Sino dito mga dalaga? Sino yung mga dalaga rito? Wala na? Pulos mga ano na? May asawa na? Okay. Kung may manliligaw sa inyo, ang isa kahawig ni Alden Richard. Okay? Meron dalawang naliligaw sa iyo. Isa Alden Richard. Yung isa Empoy. Sino yung unang-unang mo sasagutin? Siyempre, Alden Richard. Di ba? Ano pa lang yan? Unang bagsakan pa lang yan. Alden Richard na kagad. Pero later on, makikita mo na meron palang mga unseen qualities. Diba? Or unseen dun sa mga, okay sana kung gwapo, matangkad, at saka maganda rin ang kanyang pag-uugali. Diba? Pero kung hindi naman, diba? Anin mo gwapo kung gutom ka naman. Okay? So, ano yung criteria? One is yung outward appearance, yan yung background, physical attractiveness, knowledge, skills, experience. Sabi niya, important as they are not the most important qualifications for such service, for leadership. Importante siya, pero hindi siya yung nauuna. Okay? Kasi binanggit doon naman, doon sa binasa natin kanina, after na sabing with integrity of heart, binanggit yung skillful hands, he shepherded or he guided the nation of Israel. Meron lang first things first. Okay? Hindi nauuna yung karitela, tapos nauhuli yung kabayo o yung kalabaw. Laging una yung kabayo o yung kalabaw bago yung karitela. Tayo minsan binabaliktad natin. Outward appearance first, and then saka na yung character. Lord, basta to, gwapo to, saka iboborn again ko na lang. Di ba? Pag-pray ko na lang, Lord, i-disciple, maganda to, Lord, i-disciple check ko na lang. Yeah. Okay? Amen? Nandiyan pa po kayo? Nakakasunod kayo? Pangalawa, of course, yung sinabi ng Panginoon na He looks on the heart, and it talks about the character. Now, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, wala namang kagad flawless ang character. Amen? Wala namang kasing perfect na tao. Pero, nagsisimula yun dun sa desire ng isang tao to really follow God. Etong si David, kaya siya tinawag na a man after God's own heart, hindi dahil dun sa hindi siya nagkamali o flawless yung kanyang character. No, kundi nandun lagi yung desire niya to follow the will of God for his life. Amen. Yun ba yung tibok ng ating puso? Lord, lead me wherever you want to lead me. Wherever you lead me, I will follow. Diba? Lord, kung ano yung gusto mo
Yun din ang gusto ko. Yun ba panalangin natin? Character. That the inward condition of the heart is the most important qualification for such office. Okay? At ang unang-unang nakita ng God kay David, mga kapatid, kung bakit pinili siya to be king of Israel, to shepherd the nation of Israel, ay yung quality ng pagiging faithful. Tama? Sa panahon natin ngayon, mahirap humanap ng faithful, ng tapat na tao. Kasi pag sinabi mong faithful, yun yung binanggit na integrity of heart, loyal heart, dependable. Yun yung faithful. Okay? So, huwag kang humanap ng gwapo, hanap ka faithful. Huwag kang humanap ng maganda, hanap ka faithful. Yun yung unang tignan mo, yung pagiging tapat. Amen ba yun? Okay. So, tingnan natin. No? Tingnan natin yung faithfulness ni David. Makikita kasi natin doon sa life ni David yung kanyang pagiging tapat. Unang-una, ano yan? Faithfulness, mga kapatid, in doing humble duties. Sino sa inyo dito, bunso? May bunso ba rito? Bunsulin? Bunso. May bunso ba rito? Sa panahon natin, kadalasan, ang mga bunso, pabebe. Tama ba ako? Grabe siya. Di sabihin nyo, hindi naman lahat. Okay? Di ba? Pag sinabi mo sa panahon natin, panganay, ano yan? Masipag yan, dependable yan. Kudos to the panganay. Asan ang mga panganay dito? Ayan, ako panganay. Si David, bunso. Pero dun sa kanilang family, ilan silang magkakapatid? Nabanggit ko sa inyo kanina, 8. Dun sa 8 yon na magkakapatid, sino ang nagpapastol araw-araw at nangangalaga ng mga tupa? David. It was David. Di ba? Kung babalikan ninyo, mga kapatid, kung titignan niyo itong verse na to, 16:11, nung ipatawag ni Samuel si Jesse at sabi niya, isama lahat ng kanyang anak, ilan ang dinala niya? 7. Di ba? Kaya, Abinadab. Eto na, Lord. Hindi yan. Sino yung pangalawa? Anong pangalan nung pangalawa? 3 yun eh. Nabanggit yung pangalan nung 3 eh. Sunod-sunod yun eh. So wala. Hanggang sa dumaan yung 7, wala pa rin. Medyo nagkakamot na ng ulo tong si Samuel. Ano ba yan, Lord? Akala ko ba nandito sa mga anak ni Jesse? Nailinya ko na eh. Diba? According to age. From panganay hanggang eto, yung pang-7 na, wala pa rin. Sabi mo, wala pa rin. Kaya tinanong niya si habang nagkakamot ng ulo, parang nagkamali yata ako ng dinig kay Lord Ganun, di ba? Meron ka pa bang natitirang anak? Anong sagot ni Jesse? Ay, meron pa po. Kaya lang nandun eh. Nag-aalaga ng mga tupa. Buwisit ka. Patawag mo. Hindi niya sinabi yung buwisit ka. Ako lang yon. Okay? Baka isama niyo dun sa kwento eh. Di ba sabi ko sa iyo, isama mo lahat ng mga anak mo? Di ba? Ay, patawag mo. Hindi tayo mag-offer ng sacrifice at hindi tayo kakain dito hanggang hindi dumarating. So, pinatawag, eto na si David, sabi ng Diyos, eto na. 15 to 17 years old boy, sabi medyo madungis ang itsura, amoy tupa. Diba? Sabi niya, eto na. And then, David was anointed the next king of Israel. And from that time on, sabi, the Spirit of God anointed David. Pero makikita ninyo, mga kapatid, bunso siya, pero siya yung gumagawa ng humble duties. He's faithful in doing that, anong pang term na ginagamit natin dyan? Humble duties. Anong term?
yung mga mababang gawain. Di ba? Minsan tayo, di ba, ayaw natin ng mababang gawain. You want to look like a big shot. Kaya nga, di ba, gusto mo manager ka agad eh. Kaya anong gusto mong position? Manager. Pwede mong palitan kita. Di ba? Pero kung sinabi sa'yo, ang available pa lang namin is, janitor. Are you willing to do the job? Teka, nag-masteral ako. Di ba? Nag-doctorate ako. Di ba? Okay, humble duties. Paano kung dinadala ka ng Panginoon dun sa ganong area? Di ba? Dun sa mababa muna, kasi nandun yung pag-form ng character. Dun actually na-develop si David. Dun sa pangangalaga niya, dun sa kanyang mga tupa, dun siya naging warrior. Di ba? Kasi sabi niya kay nung Goliath na, sabi niya kay King Saul, kapag merong dumarating ng mga bear at saka mga lion, sinasagupa ko yung mga yan. No match sa akin yung mga bear. Wala namang pagmamalaki, walang pagmamayabang. Diba? Pero kaya kong patayin yung mga bear na yan at yung mga lion na yan just to protect my sheep. Diba? Doon na form. Doon nahubog si David. At siguro habang nagbabantay siya, doon sa kanyang mga tupa, he's playing the harp. Di ba? At doon din na-develop yung kanyang skill sa pagsusulat as a poet. Kasi poet din siya eh. Okay? Baka isipin nyo doon sa poet ha. Okay. Makata, manunulat. Kasi halos buong Psalms. Okay? Siya halos yung nagsulat. Doon na-develop yon while tending his sheep. Habang binabantayan niya, nandun siya under the tree, di ba? At naggumagawa ng hymn, Oh Lord my God. Siya yung unang sumulat doon. The steadfast love of the Lord. Habang playing the harp at nagsusulat ng kung ano-ano. Okay? Amen. Doon na-develop yung kanyang pagiging worshiper. Kaya nga, nung si Saul, anong tawag dito, parang medyo nagiging psychotic na, parang meron ng masamang espiritu na gumagambala sa kanya. Anong sabi sa kanya ng isang tagapaglingkod niya? Merong isang bata dito sa anak ni Jesse na marunong mag-play ng harp. Makakatulong siya sa'yo. So every time na nandun yung masamang espiritu, pinapatawag niya itong si David, and he will play the harp, at pag pinlay niya yung harp, worship kay Lord, umaalis yung masamang spirito. Amen? Nakita niyo kung gaano kabagsik ang worship? Di ba? Kapag nag-worship ka sa Panginoon, lumalayas yung mga masamang spirito. Merong deliverance, merong healing, merong freedom na nangyayari when you worship the Lord. Amen? Kakaintindihan po tayo? That's why when you have problems, mga kapatid, o meron kang mga pinagdadaanan, worship the Lord in the beauty of His holiness. Amen? Bring the presence of God into the scene. Okay? Isama mo dun sa eksena ang Diyos. Kasi kung ikaw at saka ang demonyo maghaharap, no match ka. But if you put God in the scene, no match siya. Kaya nga, alis yung masamang espiritu na gumagambala kay Saul. Amen ba yun? Okay. In doing humble duties, faithful siya dyan. Diba? Pangalawa, faithful siya dun sa kanyang family. Okay? Sa 1 Samuel, kayo na lang ang tumingin na lang ninyo. Pero, yan na yung time na nandun na sa Valley of Elah yata, Valley of Elah, na kung saan ay hinahamon na ni Goliath etong mga soldier ng Israel. Sabi niya, ako yung champion, ako yung Philistine champion. No?
Pili na lang kayo para huwag nang dumanak ang maraming dugo. Pili na lang kayo ng isang matapang na lalaki dyan. Sino yung matapang na lalaki dyan? Iharap ninyo sa akin. Ang mananalo sa aming dalawa, yun ang panalo. Kapag ako nanalo, panalo na kami. Kung siya yung manalo laban sa akin, panalo na kayo mga Israelita. Pero gaano kataas itong si Goliath? Sabi ng Bible, 9 feet. More than 9 feet. Diba? Meron nga siyang tigadala nung kanyang sibat, nung kanyang armor. Meron siyang armor bearer. Diba? So, yan na yun. Tapos, yung tatlong kapatid niya na panganay nandun sa Nandun sa battlefield. Okay? Tapos, sabi nitong si Jesse, David, halika nga. Dalhan mo ng pagkain ang iyong tatlong kapatid. Okay, gusto kong makita ninyo yung kanyang faithfulness dun sa kanyang family. Ano yung ginagawa niya every day? Tending sheep. Ilan sila magkakapatid? 8. Asan yung 3? Nandun sa labanan. Ilan ang natitira dun sa bahay ng tatay niya? Meron pang 4. Pero, bakit si David pa rin na nandun, nagpapastol ng tupa, ang tinawag at inutusan ng tatay niya para dalhan sila ng pagkain, rasyon. Hindi ba pwedeng sabihin ni David, abay tatay naman, parang meron kang favoritism Di ba? Supposedly ako bunso, dapat ako paborito mo. Tapos ngayon ako na nga nagpapastol ng tupa. Tapos ako pa rin ang uutusan mo para magdala ng pagkain. Meron pa naman akong 4 na kapatid na batugan dyan na wala namang ginagawa kundi kumain, lumaman lang sa etc. May sinabi bang ganon? Wala. Kapag binasa mo yan, mga kapatid, yung verse na yan, okay, nagtipid na lang ako sa PowerPoint kasi parang minsan nagiging tamad na tayo na basahin ng ating mga Biblia. Total, nandun na naman. Di ba? Okay. Kapag binasa niyo yan, makikita niyo, sunod kaagad itong si David, dun sa kanyang tatay, at hinatiran. Pero, syempre, lahat ng yan, ino-override ng plano ng Panginoon. Sa Diyos, walang aksidente. Doon pala niya maririnig yung hamon netong si Goliath. Sabi niya, biglang sumulak yung kanyang dugo. Sabi niya, sino tong hindi tuling Pilisteong ito na hinahamon? Di ba? Hinahamak ang Diyos ng Israel. At hinahamak yung mga mandirigma ng Israel. Sino siya? Sino ka para gawin to? Di ba? Doon niya narinig yun. Alam mo yun? At yung courage na na-develop sa kanya as a shepherd boy, biglang, yung lion, di ba? Yung higante, maliit siya, pero higante yung pananampalataya niya. Di ba? Sabi niya, wala ni isa man sa inyong gustong lumaban, ako ang lalaban. Sabi nga nung mga 3 niyang kapatid, di ba, umuwi ka na, huwag ka nang magyabang dito. Ayan ka na naman, masyado kang mayabang. Umuwi ka na, inutusan ka lang para bumili ng suka, gusto mo makikilabang ka sa higante. Di ba, pinapauwi siya. Pero hindi niya makayang ganun Hindi niya masikmura na hinahamak ang Diyos ng Israel ng isang higante na nagngangalang Goliath na ang Diyos ay Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. And well, you know the story of David and Goliath. Amen? Doon pa lang, marami na tayong lessons na matututunan. Okay? So, faithfulness dun sa kanyang family. And then, pangatlo, mga kapatid, of course, yung faithfulness niya dun sa kanyang friend. Sino yung friend niya? Sinong friend ni David? Si Jonathan. Okay? At nagkaroon siya ng covenant with Jonathan, parang bromance. Kasi he loved David like he loved himself. Kaya sabi nila sa LGBT, bromance daw. Hindi. Nagkaroon siya ng covenant with Jonathan. At itong si Jonathan ang tumutulong sa kanya para every time na gusto siyang ipapatay nung tatay ni Jonathan na si King Saul, hindi yun natutuloy. You know the story? Okay?
Faithful to his friend kay Jonathan, namatay si Jonathan together with King Saul. Pero nung namumuno na etong si David, sabi niya, meron pa bang natitirang kamag-anak etong si Jonathan, so I would show kindness to him or to her. At doon lumitaw, di ba, yung servant ni Jonathan na ang pangalan ay Ziba. Okay? At meron siyang inaalagaan na anak ni Jonathan na ang pangalan ay si Mephibosheth na lumpo. Kasi nung itinatakas siya nung kanyang yaya, naihulog siya. Kaya siya naging lumpo. Amen? So nandyan yan dito sa verse na yan. 2 Samuel chapter 9, verse 3 to 7. Ipinatawag si Mephibosheth, arang sabi din ni David, kung ano yung kinakain ko, yun ang kakainin mo. Dito sa dulang na aking pinagkakainan, doon ka kakain. He showed kindness to the son of Jonathan, Mephibosheth. Faithful siya as a friend. Amen? Sino dito? Meron mga kaibigan. Kaibigang Judas. Sino? Meron? Wala? Wala naman. Okay. Wala naman. Kasi minsan may mga tao mo kaibigan, di ba? Pero pag talikod mo, parang Freddy Krueger. Krueger lang ang dating. Nightmare on Elm Street. Sinasaksak ka ng patalikod. Okay. David, faithful siya sa kanyang friend. Amen? What about you? Are you faithful to your friend? Ha? O pag may nagustuhan siya, liligawan mo rin. Susulutin mo. Diba? Okay. So, dyan sa mga bagay niya, mga kapatid, nakikita yung faithfulness as seen in the life of David. Diba? Faithful in small things. He who is faithful in small things will be faithful in big things. Okay? And, syempre, dun sa kanyang king, si Saul. Diba? Sino yung king that time? Si Saul. Pero bago matapos yung termino ni Saul, inanoint na siya as king of Israel ni Samuel, si David. Ilang beses pinagtangkang patayin ni Saul si David? 2 beses siya, di ba, na sinibat. Sinibat ni Saul. Kasi naiinggit si Saul eh. Nung nandun na sila after the battle, sumisigaw yung mga kababaihan. Sabi nila, Saul slain thousands, but David slain ten thousands. Bakit mas marami si David? Diba? And the people of Israel love David, kaya naiinggit itong si Saul. Kaya gusto niya na ipapatay yung wrath dun sa kanyang throne. Pero kung siya ay sensitive, mga kapatid, he would recognize that this boy will become later magiging great king kung nakita niya yon. Diba? Amen. So sana dapat dinevelop niya. Hindi. Tinuring niya na kanyang kaaway. Kung tutuusin, siya yung tinatawag niya kapag may masamang espiritu na gumagambala sa kanya to play the harp, diba? Siya yung tinatawag niya. Ginawa niyang armor bearer, etong si David. Ibinigay niya yung kanyang anak na si Michal kay David para mapangasawa ni David. Naging kaibigan ni David yung kanyang anak na si Jonathan. Di ba? All the people na malalapit kay Saul, mahal si David. Why? Kasi merong nakikita sa kanya. Nakikita sa kanya yung hand of God. Nakikita na the Lord is with David. Kaya the people love him. They love David. So, ilang beses siyang pinagtangkaan netong si Saul na patayin, pero still nirecognize niya. At kapag binasa ninyo, ito yung isang cave na kung saan nagkaroon ng opportunity para si David para patayin itong si Saul. Total, gusto mo kong patayin, hinahunting mo ako, uunahan na kita. Di ba? Pero hindi ganun, mga kapatid. Sabi niya, nire-recognize ko yung God's anointed.
nire-recognize ko na ang Diyos ang naglagay sa iyo diyan sa posisyon na yan. At kung ang Diyos ang naglagay, ang Diyos din ang mag-aalis. Amen? So, until the end ng pamumuno ni King Saul, David was faithful to his king. Pinaglingkuran niya. Amen? Minsan ang tao hindi na ganun eh. Di ba? So doon again, mga kapatid, makikita yung faithfulness nitong si David. Humble duties, family, friend, sa king. And most importantly, kaya nagawa niya na maging faithful sa lahat ng areas na to, sa lahat ng mga taong to, sa lahat ng bagay na ito, it's because he is faithful to his God. Amen ba yun? That's faithfulness. Diba? Hindi nangangahulugan, mga kapatid, na perfect ka. Pero laging nandun yung desire mo to serve God, to follow God. Diba? Andun yung desire mo. Makikita naman dun sa mga psalms niya, diba? Dun sa kanyang mga awit, yung mga hymno, dun sa psalms. Ipinapakita doon yung desire niya to be always in the presence of God. Sabi niya, gusto ko lagi na dun sa court. Diba? Kaya nga, nagkaroon siya ng vision para maggawa ng isang temple. Pinaghandaan niya lahat yon, pati mga worship leaders, etc. Inihanda niya lahat yon. Yun yung desire niya. So David, until his last breath, mga kapatid, siya po ay faithful sa ating God. Amen ba yon? Kaya nga, makikita nyo, from the sheep pens, inilagay siya into the royal palace. Mula dun sa kulungan ng mga tupa, pag-aalaga ng mga tupa, dinala siya ng Diyos dun sa palasyo ng Israel. He became king because he was faithful. Amen po. At kapag binasa natin yung telenovela nitong si David, hindi madali yung kanyang pinagdaanan. Sabi nga ni Kelly, isang proseso. Diba? Na kung saan ay na-form yung kanyang character. So, how about us, mga kapatid? Ibato natin yung tanong. Tayo po, kapag ginage yung ating faithfulness sa lahat ng area ito, ano kayang score natin? Merong isang kwento, share ko lang to sa inyo. Alam niyo yung song na I have decided to follow Jesus, di ba? Parang it's a song of commitment, and it also talks about yung faithfulness natin. Di ba? Yung faithfulness natin sa Panginoon. Sabi niya, about 150 years ago, there was a great revival in Wales, England. As a result of this, many missionaries came from England to Northeast India. Medyo may balita, hindi raw maganda yung nangyayari sa India ngayon. Sino nakabalita sa inyo? Sinusunog yung mga churches at meron mga papatayin na 200 missionaries. Meron bang sa inyo, post sa FB or nag-text sa inyo? Anyway, the region was known as Assam and comprised hundreds of tribes. The tribal communities were quite primitive and aggressive. The tribesmen were also called headhunters. Alam niyo yung headhunters? Pugot ulo, parang mga ISIS. Because of a social custom which required the male members of the community to collect as many heads as possible. Diba? Meron silang ganong kultura. Diba? Para ikaw ay maging, parang ang ginagawa nilang trophy, yung mga ulo na dinidisplay nila dun sa kanilang mga bahay. So, ganun ang mga head hunters. A man's strength and ability to protect his wife was assessed by the number of heads he had collected. Therefore, a youth
of marriageable age would try and collect as many heads as possible and hang them on the walls of his house. The more heads a man had, the more eligible he was considered. Into this hostile and aggressive community came a group of Welsh missionaries spreading the message of love, peace, and hope of Jesus Christ. Naturally, they were not welcome. One Welsh missionary finally succeeded in converting a man, his wife, and 2 children. This man's faith proved contagious and many villagers began to accept Christianity. Angry, the village chief summoned all the villagers. He then called the family who had first converted to renounce their faith in public or face execution. Moved by the Holy Spirit, the man sang his reply, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Enraged at the refusal of the man, the chief ordered his archers to arrow down the 2 children. As both boys lay twitching on the floor, the chief asked, "Will you deny your faith? You have lost your children. You will lose your wife too." Alam mo yon, pinapatay sa harap mo yung pamilya mo. Sa harap niya, pinana ng mga archer nung chief yung 2 niyang anak at nakita niya kung paano kumikisay sa lupa. Sabi niya, i-renounce mo na, i-deny mo na yung faith mo. Nawala na yung 2 mong anak. Gusto mong mawala ba yung asawa? Ano yung sabi niya? But the man replied again singing, "Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Ganun yun eh. Familiar with the song? Familiar pa kayo? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Pag may problema, alis na ako. Sana. The chief was beside himself with fury and ordered his wife to be arrowed down. In a moment, she joined her 2 children in death. Now he asked for the last time, "I will give you one more opportunity to deny your faith and leave." In the face of death, the man sang, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." He was shot dead like the rest of his family. But with their deaths, a miracle took place. The chief who had ordered the killing was moved by the faith of the man. He wondered, why should this man, his wife, and 2 children die for a man who lived in a faraway land on another continent some 2,000 years ago, talking about Jesus. There must be some supernatural power behind the family, and I too want that supernatural power. In a spontaneous confession of faith, he declared, "I too belong to Jesus Christ." When the crowd heard this from the mouth of their chief, the whole village accepted Christ as their Lord and Savior. Imagine. Pero mangyayari ba yon kung itong taong ito ay hindi naging faithful to his Lord until the end? Mangyayari kaya yon? How about us Christian? Diba? Mga konting problema lang, konting trial lang, wala na. Amen? It's in small things, mga kapatid, doon nakikita yung ating faithfulness sa Panginoon. So makikita natin in the life of David kung ano yung naging product ng kanyang faithfulness. Diba? With the integrity of heart, sabi ng Bible, and skillful hands, he led the nation. He shepherded the nation of Israel. In conclusion, godly leaders understand that the greater their faithfulness is toward God, the greater their leadership will be toward people. So I hope, mga kapatid, ganun din tayo. Dun sa ating pag-exercise ng leadership, dun sa pagpili natin ng leadership, let faithfulness be our first standard. Makikita yon, yung desire to serve God, the desire to serve people. Amen po. Faithfulness.
faithfulness. Uso pa ba ang pagiging faithful? Let's all stand. Let's pray. Maaaring hindi naman tayo tinawag ng Diyos para maging kagaya ng leadership ni David. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo leader. In some areas ng ating mga buhay, nag-exercise tayo ng leadership. So dapat lang bilang isang leader, ang isang unang-unang character na dinedevelop natin sa ating mga sarili ay yung pagiging faithful. Faithful sa Diyos, and the rest will follow. Amen ba yun? Can we say to the Lord, pwede ba nating sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan po ninyo ako na maging faithful sa inyo. Can we pray that prayer? Isang simpleng panalangin, isang simpleng usal, isang simpleng dasal. But that would really make the difference dun sa ating pagsiserve, sa ating paglilingkod sa Panginoon at paggawa ng mga bagay-bagay. Panginoon, alam po ninyo yung desire ng aming mga puso. How we desire, Lord God, to serve you, how we desire to follow you. Pero minsan, mahina po kami kasi ang nakikita po namin, Lord God, is yung laki ng mga problema na kinakaharap po namin, yung laki ng mga struggles po namin, yung aming mga pangangailangan sa buhay. That's why ang nangyayari po ay nauuna yung mga outward, nauuna yung mga pang-physical, mga pang-material. At hindi po namin nararanasan yung buhay na gusto po ninyo para sa amin. Lord, lead us, O God. Lead us. Let us have that faithfulness. Maging committed po kami, Lord God, in being faithful to you and to your word, O God. Yun po yung i-develop po ninyo sa aming mga puso. Holy Spirit. Maraming salamat po. As we study the life of King David, Lord God, let your Spirit forge our character, Lord God. Let your Spirit, Lord God, mold, Lord, yung aming inward self, Lord God. Yung aming inward being, Panginoon. Nang sa ganun po, kami po ay maging mga tao ng Diyos na mapagkakatiwalaan. Mga tao ng Diyos na dependable. Why? Dahil kami po ay faithful sa inyo. At dahil kami faithful sa inyo, nagiging faithful din kami sa ibang bagay sa aming buhay. Salamat po ng marami. Ito ang aming samot dalangin.